Okay. Okay. Okay, you can start. Today's Friday, April the Friday. 12th. That's out here in Fremont, California. Welcome everyone. And I'm about to recite in German the seventh spirit teaching prayer by Nakademian. Okay. Über die Kraft meines Bewusstseins führe ich mit meinem Verstand und mit meiner Vernunft allein die Allmacht. Über mein Wissen, die Wahrheit, mein Können, meine Liebe und Wahrheitlichkeit aus. Allein meine Macht breitet sich in mir aus, jedoch keine andere, so ich mir stets meiner eigenen Gedanken und Gefühle bewusst bin und mein Wissen, meine Weisheit und mein Können entfalte und nutze und damit alles zur wahren Liebe, Freiheit, Harmonie und Zufrieden in mir führe. Die Kraft meines Bewusstseins ist mir eine Bestimmtheit, so ich sie zum eigenen Wohl für meine Gedanken und Gefühle untersuche sowie für meinen Körper nutze. Täglich entfalte und nutze ich meine Bewusstseinskraft, so sie ständig in mir wirkt und mich meinem Unwissen begegnen lässt, wodurch ich mein Wissen und meine Weisheit mit Liebe, mit Gefühl sowie mit Verständnis und Vernunft nähere. Durch die Kraft meines Bewusstseins erkenne ich selbst meine Fehler und behebe sie und vermeide neue zu beginnen, so mich keine mehr in meiner Entwicklung und im Fortkommen hindern können. Die Kraft meines Bewusstseins lässt mich falsche Lehren, falsche Denkweisen und alle Gefahren von Glaubensabhängigkeit sowie von schädlichen materiellen und weltlichen Dingen erkennen und sie vermeiden. Durch meine Bewusstseinskraft bin ich selbst meines Verstandes und meiner Vernunft mächtig, und durch die Allmacht meines Bewusstseins bin ich mehr als seitlich. Meine Kraft, meines Kennens, meines Friedens und Wissens sowie meine Weisheit, Liebe und Harmonie bewusst und kontrolliere alles. Oh, I'll say in German too. Dr. Demian's mental block meditation in German. Ich lebe in Liebe. Ich lebe in Frieden. Ich lebe in Freiheit. Ich lebe in Harmonie. Ich lebe unbeschwert. Ich lebe in Gesundheit. Ich lebe in Freude. Ang ating narinig ay ikapitong makadiwang pagtuturo sa panalangin ni Nakademian. Isang pakikaugnayan sa sarili nilikha ng huling henok. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, sa aking katalinuhan at sa aking pangangatwiran, ginagamit ko ng buong lakas ang aking kaalaman, kapantasan, sa aking kakayahan, sa aking pag-ibig at katotohanan. Tanging ang kalakasan ko lamang ang lumaganap sa akin, ganun pa man walang ibang lakas, palagian. Sanang maging mulat ako sa aking sariling mga kaisipan at damdamin at inilalahad ko at ginagamit ang aking kaalaman, aking karunungan at ang aking kakayahan. Dito ko aakayin ang lahat sa totoong pag-ibig, kalayaan, pagkakaisa at kapayapaan mula sa aking sarili. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay hindi lingid sa akin, kaya't ginagamit ko ito sa aking sariling kagalingan, para sa aking mga kaisipan at damdamin, ang aking kalooban, gayon din sa aking pangangatawan. Sa araw-araw ay ilahad sa akin ang paggamit ng lakas ng kamalayan upang ito ay patuloy na gumana sa akin at hayaan akong harapin ang mga bagay na hindi ko pa natututunan, kung saan pinangangalagaan ko ang aking karunungan at ang aking kapantasan sa pagmamahal, pagsalat para sa iba, pati na rin sa pag-unawa at katwiran.
Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, kinikilala ko ang aking mga pagkakamali at nalulutas ito at iwasang pang gumawang muli, kaya't walang ano pa mang mga pagkakamali ang makahadlang sa aking pag-unlad at pagsulong. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay kayang kilalanin at iwasan ang mga maling aral, muling paraan ng pag-iisip at mga panganib mula sa pagkakandili sa isang paniniwala, pati na rin ang mapanganib na material at mga makamundong bagay. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, ako mismo ang may hawak ng aking sariling katalinuhan at pangangatwiran, at sa pamagitan ng buong lakas ng aking kamalayan, sa lahat ng oras ay palagi ang mulat sa aking kapangyarihan, sa aking kakayahan, sa aking kapayapaan at sa aking karunungan, pati na rin ang aking kapantasan, pag-ibig at pagkakasundo na aking pinanghahawakan. Namumuhay ako sa pag-ibig, namumuhay ako sa kapayapaan, namumuhay ako sa kalayaan, namumuhay ako sa pagkakasundo-sundo, namumuhay ako sa kagaanan, namumuhay ako sa kalusugan, at namumuhay ako sa kagalakan. Ako nawa. Siya nawa. So, magandang gabi. start na tayo. Magandang gabi. Sige, okay. Nakikita nyo ba yung screen ko? No? So, ito yung singing waves. Meron siyang crest, mataas, pati mababa. Ito yung transverse waves. So, may mga measurement yan ng mga may mga frequencies. Yan yung intensity ng waves. So, isang transverse waves yung water, EM, electromagnetic waves. Dito. Ito. Ang after wave. And electromagnetic wave. Yung din na waves naman, para siyang pressure wave. Ang mga examples niyan is yung mga sound wave na pwedeng mag-high pitch, low pitch. Depende sa intensity ng energy niyan. So, in relation to vibration, meron tayong sa hearing, ito yung common. So, ito, may graphic dito. Ito yung long wave. Ito ang mga ito naman nakikita natin sa paligid natin yung mga radiation, mga gamma rays and x-rays. So ito medyo skip ko na itong presentation na to about electromagnetic waves. So ito yung mga light waves, light wavelength na example nito, highly excited waves, mga moderate, mga low waves. So based sa natin sa science natin, yung visible waves, yung nakikita natin itong infrared hindi na and gamma ray penetrating ay anong energy siya na hindi nakikita ng mata natin. However, we can develop some technology para ma-detect siya, lalo na yung mga infrared. Sa panahon ng COVID, may mga cameras tayo na makadetect ng mga heat ng katawan ng tao. So that's how we can interpret the invisible wavelength na hindi kaya makita ng mata natin. So, ayun. Fast forward lang ng konti. I-atoms yan mga bagay. Ito yung infrared na nakikita sa camera.
So we are emitting radiation or energies, vibration, sa form of electromagnetic waves, kasama din sa sun, behaviors nila. And then, ito mga polarizing events. So, okay. Pass na. So, yun na nga. So, we have the introduction of earthly standards of waves and frequencies. So, ito yung mga accepted normal or academic standard about the waves and frequencies. So, we're going to another area which is swinging waves, impulses, and fine fluidal energies. So, this is based from our sources in Figo, Switzerland. So, ano ba itong mga swinging waves na to? So, by definition, swinging waves is an electromagnetic swinging waves referring to when the discourse is of a swinging waves in the teaching of the Spirit. So, para sa pinsan ko, si Francis is Spirit, alam ko bagong word to sa'yo, para more on religious aspect, but here we will clarify what is the ibig sabihin ng Spirit. Is more on creation energy, the very, very fine, highly excited, undetectable by our current science, kung ano tong creation energy na to. Are periodically built up electric and magnetic fields which are not bound to any matter, but nonetheless includes energies and unfold forces which can be of immense might. The contained energy in the swinging waves is radiated in the form of a wave. So on August 15, 2011, ang sources natin Sidley from Switzerland says that Schwingung from the German word, it's neither vibration. Vibration is equals to quaking and tremoring, nor oscillation. Oscillation, Latin for swaying, should be used in English. Both are not right. So he reckoned swinging would probably understood wrongly. The best choice is still waves. Hence waves. He also said swinging waves itself also swings, supplemented on August 22, 2011. Swinging waves, hence swinging waves. So, pag sinabing waves, wala siyang compression. Parang thick siya. Meron siyang high and low, yung crest pati yung sa baba niya. The more highly excited yung energy, the more na yung frequency niya is marami. But the lower it is, naging stretchable yung frequency and very very low siya. So ang example niyan is when the sun is moving away from the point of like of a planet, starting from blue na malakas yung frequency niya, nagre-red shift siya. So isa yan sa mga sinasabi ng mga physicists na yung mga galaxies is moving far away from each other because dati mayroon siyang pitch sa color na blue and then it's going to the spectrum of red. So ibig sabihin, palayo siya ng palayo. So moving on, ano ba itong mga swimming waves? Ang mga example ng swimming waves, impulse, and fine fluidal energies. So isa dyan, isang might of the thoughts. So until now, yung current understanding ng science is they cannot yet measure the thoughts, how powerful our thoughts are formed. So, dito sa mga kaibigan natin sa Figo, Switzerland, they have dissected the power of the thought. It's very immense and it's very ano siya, powerful than the material body because it can penetrate to time and space. So almost ano siya, we can relate it, parang timeless siya because it travels in the ether, in the space, unhindered and unstoppable. Next, we should go in the primary and spiritual or creation energy telepathy. It's a form of a wave that is very immense and powerful. It's a form of communication. Yung primary telepathy is planet-bound. However, itong primary telepathy hindi siya pwedeng mag-cross to another planet because ang travel nito is just the speed of light, almost the speed of light. However, there is much more powerful than the speed of light. We call this
spiritual or creation energy telepathy. So it can cross galaxies in instant. So based from the information given from the FIGU, ang spiritual telepathy, they don't use language, because language is very tedious, masyadong time consuming. Sa mga previous discussion namin, usually para maging efficient ang delivery ng message, it is comprises of symbols. So pag symbols ang sinend through spiritual telepathy, madali siyang maintindihan. Sabihin natin yung mga for the basic reference, mga sabihin natin stop symbol or peace symbol. So hindi mo na kailangan i-spell out yung word. By the image itself, madali mo siyang maintindihan. And then we go to the auras. These auras, based from the information from the FIGU, it's parang silhouette surrounding a person's body. It's a form of energy that's surrounding the person's body. Mararamdaman mo siya to find fluidal perception. So it's a very extended topic kung ihihin natin. Pero just for the basic na idea, yung iba daw sabi aura is parang mga colors or something, but based from the information from FIGU, wala naman siyang sinasabing about kulay. Ang pagkaintindi ko dito, it's parang silhouette or form of energy na parang naka-surround sa isang tao. So it's hard to see, pero it can be perceived by your fine fluidal perception. Now we should go to human feelings and emotions. Also, these are comprises of frequencies and vibrations. So you can feel if you're highly sensitive to the surroundings or to your senses, lalo to yung 7 senses, you can feel the emotions of your fellow human beings kung galit siya or something. And the last one is you. So your overall evolutionary makeup, a radiating energy level. So kung gaano ka-evolve, there's a certain frequencies you are emanating, nag-emanate sa'yo. So one thing we can give you example is if yung tao is highly intellectual and marami siyang wisdom, we are more inclined to that person na parang we want to ask advice, we feel secure. Pag mature siya, we can comfortable tayo na magsabi ng mga ideas sa isang individual na gano'n because iba yung dating niya. May term sila na yung parang may first impression ka sa isang Vibes tao. ka, parang Ang dating nito parang may something. So moving on, baka may mga questions kayo para before ako mag-move is sagutin natin. Nakikita nyo ba? Nga tayo sa Aquarian age. Ito yung sinasabi ko sa pinsan ko na so may video ako dito eh. Sige lang. Meron tayong 12 zodiacs. So each zodiac meron siyang corresponding parang influence sa planet or sa mga living organism. So nung pumasok tayo sa age of Aquarius, it is an age of golden development. So may rapid development siya. So nag-start siya ng something around 18th century. Hindi ko naman nandito kasi yung petsa na. Nag-start siya about 18th century. Nagkaroon ng enlightenment and something so-called na industrial revolution. So it's the law of nature na pag pumasok sa era of Aquarius, merong rapid development. However, ang drawback naman nito is if yung isang individual is highly conditioned sa illogical mga faith-based belief, it will be very difficult for that person to handle the power of that Aquarian radiation. So it can lead to confusion, to war,
some suicide. So sa transition is maraming mangyayari na if you cannot understand what is happening, maaaring makasama sa'yo. Pero if you can understand what is happening, it will give you more enlightenment. So, nasaan na ako? Nandito na ako sa What is Spirit aka Energy Creation Form. So, babasahin ko to from The Future of Mankind. Spirit is a being of creative energy and creation itself. It's a all-becoming, all-creative, all-stimulating, the or energy of all being. Spirit energy, spirit form, or immortal. Also known as spirit body, astral form, astral body. The spirit is an idea itself, concentrated to spiritual energy itself. The spirit is a creation of the creation itself in order to help itself evolve to a higher level. The spirit is also referred to spirit form, indestructible, eternally living, loving, eternity, always developing. It resides in the human brain, exactly in the superior colliculus of the big brain or cerebrum. The comprehensive consciousness block personality resides mainly in the frontal cerebral cortex. Ito yung size niya. Even though the size of the spirit is no larger than the needle point, its energy is enormous and spreads out evenly like a filigree web over all parts of the human body, inside and out, without losing one iota of its power. With its spirit energy, it brings life to every cell in the human body. So, sa pinsan kong si Francis, so ang spirit is ini-imagine natin na pag ang isang tao is parang pumanaw na siya, meron siyang ghostly figure na meron siyang kamay, may mga mata, may mga ilong, gano'n. But in our sources, dito sa Figu materials, it cannot be described like that. Ano siya, it's a very fine energy, very, very, very small in the point of the needle. So, hindi natin ma-distinguish kung anong form siya. So, wala siyang kamay, wala siyang mata, but the power of that spirit is very, very enormous. And then, yun nga siya is yung sinatanong mo na saan ba nagsimula ang lahat. So, meron kaming simple idea para hindi ma-overwhelm yung pag-unawa mo. It started sa creation. So, this creation, gusto niyang mag-evolve or gusto niyang mag-further develop. Nag-ano siya, parang meron siyang mga fragments. Nag-fragment siya. So, itong mga fragments na to is ano na to, tayo to kasama ang human, animals, plants. So, nung na-develop na sila, it needs wisdom and knowledge and logic to develop to further the evolution. So, ito yung kailangan ni creation para mag-further evolve din siya, para further din siyang mag-develop. So, yun nga sinasabi ko na if you gonna learn this subject, you have to unlearn what you learn kasi based sa mga pag-uusapan namin previous, may mga criss-cross kaming pinagko-compare sa mga Bible, sa mga science, na in which you really have to decide on yourself how to find the truth. So, ganun ang pinagdaanan namin. So, unlike katulad ko, tinatry kong i-fit siya sa religion, sa ganun, dati, nung bago pa ako. So, eventually, hindi nga siya mag-fit. Pero eventually, katulad ng Bible, ang ano ko dyan, ang stand ko dyan is, yes, Bible is okay, pero meron siyang mga uses na hindi na applicable. May mga ano siya, meron siyang time na kung saan lang siya applicable, siguro panahon noon. But the demands of the future today is maraming discoveries na nangyayari, maraming mga advancements sa science na hindi na nag-fit sa Bible. At naghahanap ako ng bagong answers. So eventually, I found the daily material very comforting dun sa mga sagot na hinahanap ko. So katulad yan, yung creation energy, yung spirit,
sinasabi nga nila na ang mata, ang ilong dinesign dito sa material para makahinga ka, makita mo yung mga paligid mo. Pero when this material already dies, maiiwan na lang yung pinaka-essence mo, yung creation energy, yung fine na a pin of a needle, pupunta ka sa ibang realm, you don't need the eyes or nose. Kasi wala naman air doon or hindi naman organic yung lugar na pupuntahan ng creation energy form na yon. So, doon ako nag-start mag-isip na it makes sense na sige, I will further investigate kung bakit siya gano'n. So this is how I understand the bill of material from the startup na, o nga naman ba't kailangan ng mata, gano'n. So ito yung basic na i-introduce namin sa'yo na yung pinagmulan niyan is from creation. You can refer creation as the universe, as the Big Bang, na lahat nagsimula. Pero if you dig further, 'pag mag-stay ka sa amin, may explain pa kami na there's more to the creation na sinasabi ng science. So, baka may tanong ka? You want to follow some questions before we move on? Wala kuya, wala. Na. Open naman ako sa lahat. So ito na, papasok tayo sa reincarnation and incarnation. So, ano bang dumadating sa isip mo 'pag narinig mo incarnation pati reincarnation? So, sige explain ko. Based sa materials ni Billy, sa mga friends natin sa Figo, Switzerland, kasi doon ang source ng information namin. Ang incarnation is a new consciousness and personality. It is also called the ego or I. Usually happens only once per lifetime. Thereafter, a new one is created. So, ibig sabihin ng incarnation is may spirit ka or otherwise known as the creation energy form. So, itong spirit mo pagka ready na yung isang individual like the mother on the 21st day na capable na yung host to receive this creation energy or the spirit, pagpasok niya doon is may bago kang personality, may bago kang consciousness. Yes po ba? May bago kang ego. Sabihin natin para siyang uniform or para siyang career. Like let's say na katulad ng career mo ngayon, you're a police officer. So, pagpasok mo yung personality mo is yung the way your consciousness is formed is parang yung talent mo or yung hilig mo is I want to be a police, parang ganon. So by law of evolution, kailangan i-maximize mo yung gift or talent na meron ka as a police officer. And then after, if you already reach the ripe age na kailangan mo nang magpahinga, and then after niyan, yung spirit or creation energy form mo, it will leave the body, and then kung ano man yung mga essential or mga bagay-bagay na natutunan mo na pinakamataas na values sa pagiging police, and then sa ibang areas like mathematics and arts or science, you will carry the essence in the next reincarnation. So, pagpasok mo sa let's say pangalawang reincarnation, dahil natapos mo na, na-graduate mo na yung pagiging police mo, you will have another personality. So it will depend kung ano yung formula na pinakamataas or saan ka may weakness na kailangan mong i-upgrade or kailangan mong palakasin, magpo-form ng bagong personality doon sa base na kailangan mo pang palakasin.
Para may ano ka lang, may idea. So, maaring sa next reincarnation mo baka doktor ka na, yung hilig mo is sa medicine, gano'n. So, yun ang personality. Yung unang personality mo, police. Since natapos ka na doon, yung next naman is it's a different personality. Until such time na yung spirit mo will gain higher wisdom, higher power, it will become tawag dito, highly refined and highly, sabihin natin, powerful. So, ang reincarnation is yung spirit mo, yung creation energy mo, hindi siya nagbabago. So, yung process is the word itself, reincarnation, is yung spirit mo. So, it is undestructible. So, yun sinasabi kong creation energy, wala yan siyang mata, wala yan siyang kamay. But, it's hard to explain kung ano yung existence niya na siguro pwede niya, iba yung tingin niya sa normal na tingin na physical na mata. Siguro meron siyang way of seeing things pero it's not material. It's not the material way. So, yun ang pinagkaiba niyan. Ang incarnation is only one time. Ang reincarnation is your soul or your spirit, your creation energy. So, it remains forever and it's eternity. It's undestructible. So, may question ka ba sa incarnation pati reincarnation? Kung wala na, Wala po. baka sa mga tagapakinig natin, baka gusto nyong magdagdag. Sige. Sige Gusto nyo ka. mag-share? O sige, Francis, nadinig ko yung pag-share mo tungkol sa mga karanasan mo at humahanga ako sa iyo at nakarating ka doon sa punto na dapat talagang pag-aralan dahil hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng dinaranas mo, ng mga experiences mo. Ako nga, nung una akong nag-aral ng meditation, parang naituro doon sa kabilang sabihin natin, kabilang aspeto ng pagme-meditate, yung makita mo yung nung maliit ka. Ang purpose nun ay to heal. To heal kung ano man yung present mo ngayon. Pag nakita mo yung bata na ikaw yun, kakausapin mo and then kung ano man yung pinagdaanan niya, pwede mo siyang ma-heal. So, sabi mo nakita mo yung nung bata ka. So, hindi nangyayari yun sa akin na nakita ko yung nung maliit ako. So, tamang-tama yung nakarating sa'yo itong kaalamang ito dahil yung mga experiences mo ay mapapalawak mo, mabibigyan ng kasagutan at merong aklat ang creational teaching, ang Bili Materials na ang title ay Fluidal Force. Yon, na ipapaliwanag doon kung ano man yung mga karanasan mo, saan ba siya galing, ano ba ang mga paliwanag kung bakit nararanasan mo itong mga karanasang ito. And then, ang pinaka-point namin dito ay pananahimik yung lahat. Dahil hindi naman natin kayang malaman lahat ang sagot. So, sa pamamagitan ng pananahimik na meron ding proseso ng kung paano natin gagawain ito na hindi katulad doon sa mga nakaraang nalaman natin kung meron kang karanasan na manahimik o ang sabi nila meditation ay naiiba ang pag-approach sa meditation na ito. Dahil sinasabi na yung isang lakas, yung creational energy na nasa atin, mga sarili, ay matutuklasan natin ito yung mga tanong mo, kahit
kahit kung ikaw ay sincero sa iyong para malaman mo yung pagkatao mo, yung ano ba ito, nababother ka ba? Bakit ikaw ay may ganong kakayanan, ang iba naman ay wala. So sa pamagitan ng pagtatanong, parang ano, be still and know that I am God. Yun ang termino doon sa ibang mga katuruan. Ang ibig sabihin ng God na yon dito sa creational teachings ay creational energy. Hindi siya God. O kung pwedeng ipaliwanag, dahil siguro na ipaliwanag na rin sa iyo ni Richie, na yung God na pinapaliwanag dito sa creational teachings ay hindi yung may mata, may balbas na mahaba, tao, korteng tao, hindi ganon. Kung hindi siya ay isang lakas na itong lakas na ito ay siyang pinagmulan ng lahat at lahat. So, binabati kita sa iyong pagsasaliksik at sana nga ay umusad ka sa iyong sa pakikipag-aral sa amin at sa iyo din naman sarili. Kasi ang ating mga effort sa paghanap ng katotohanan ay nasa sa ating mga responsibilidad sa ating mga sarili. Makakahanap tayo, seek and you will find. Yun nga ang sabi sa sa Bible. Yun lang. Salamat. Okay. So, moving on. Nasa ano na ako, level of spirit, creation energy form from lowest to the highest. May napansin ako sa ano mo, Franz, dun sa Facebook mo yung mga ascension, ang mga about mga vibration, ganun. Dito naman, dito sa explanation na galing from Figu, Switzerland is we are following the law of cause and effect pati the law of evolution. So, meron tayong 7 stages of human spiritual evolution. Meron tayong number 1 is the primitive thought. Yan yung mga siguro mga primates na nag-aaral na ng mga tools, mga apoy, ganyan. And then, may specific period yan, hindi ko lang maano yung eksaktong yung years or thousands of years. But after that, ang sunod naman na niyan is, ang second stage is the rational thought. So, after dun sa mga natin, trial and error as a primitive Homo sapiens, naalaman na natin ang mga basic ng mga cause and effect, about sa mga paligid natin. Then, nagkakaroon na tayo ng rational things or rational thought sa mga bagay-bagay na bakit sila gumagalaw, bakit yung apoy kung nagliliyab, ano ang meron sa apoy, ganyan, sa ilaw. And then afterwards, ang next naman yan is intelligent use of knowledge. So, pang number 3 yan. So, sa current ng age or timeline ng mundo natin is nandito ang Earth human from the 3 and 2, rational thought and intelligent use of knowledge. So, tayo mga university sa pag-aaral, ganun. So, nandiyan yung mga basic natin, nandito tayo. So, from Homo sapiens, sinasabi nila yung mga ape, hanggang ngayon nasa 3. So 1 to 3. So nasa 3 level tayo ngayon. Yung majority ng Earth humans. The next is yung number 4 is utilization of spirit or creation energy power. So ang classification niyan is yung mga tao or mga individual na capable na mag-isip or magkaroon ng idea about space traveler. So, may mga ilan siguro tayong mga siyensya or mga scientists na lalo na sa astrophysics, yung gumagawa siguro ng mga rocket ship, siguro kasama na diyan si Elon. I'm not sure if Elon Musk is here kasi sinasabi dito sa kasama ang space traveler sa utilization of spirit power, more on creation energy power. So,
nandito yung mga ilan. Ang next naman is life in the creational wisdom. Ito na yung JHWH, mga wish. Ito na yung mga, sabihin natin, ang tawag dito, yung mga level na masyadong advanced. Sabihin natin, for the sake of God level. God level na not religious in a sense. Kumbaga, sabihin natin para siyang PhD. Parang God consciousness, parang ganun. Parang ganun na siya. God consciousness na siya. So parang may alam siya sa mga bagay-bagay na hindi alam ng tao. For example, yung mga nag-aaral ng mga quantum mechanics or yung mga subatomic particles, yung pinakamaliit sa atom. So parang nagkakaroon sila ng idea paano nabubuo ang isang bagay, or may idea sila paano gumawa ng life form pero wala pa sila doon sa technical aspect. Parang nasa drawing board sila na eventually maaabot nila yun. Kumbaga may idea na sila na paano mag-exist ang isang life form. So ito na yun, kumbaga ang term namin diyan is king of wisdom. Kaya tinawag siya na king of wisdom kasi yung creation energy spirit natin, yung sabihin natin yung kaluluwa, para madali mo siyang maintindihan. Ang ano niyan, parang isa sa mga elemento na nabuo tayo or nalikha, yung mga kaluluwa or mga bagay-bagay, yung mga enerhiya, nagkaroon muna yan ng wisdom. So yan ang hindi ng mga material scientists maintindihan, ayaw nilang hawakan kasi pag sinabing wisdom, ang unang iniisip nila ay nakaano to sa mga religion, mga ganon, na in which ayaw nilang hawakan kasi nag-away sila dati, yung religion pati science. So ito naman mga ibang mga scientists natin na nag-aaral, talagang naghuhukay, parang umaalis na sila sa material science. Kasi yung mga atoms na yan, 'pag hinati ng hinati mo, yung pinakailalim niyan wala ka ng makikitang material. Parang more on essences. So ano ba yung mga essences na nagba-bind diyan? Kasama na yan yung wisdom, logic. Meron pa ngang sabihin natin love. Love na hindi defined ng human emotion, is a different kind of description na love. Kumbaga parang ini-scratch pa lang natin yung surface kung ano yan, ano bang ibig sabihin yan, bakit dun papunta? Ba't dun papunta yung yung pag-discover ng mga bagay. Dito sa Bili Material, yung mga nakaka-master ng wisdom, doon nila nadi-discover yung secrets, paano mag-create ng buhay. So, kahit ako di ko din masyado pang ma-comprehend, pero yung information is yun ang sinasabi na 'pag wala ka na sa material realm, papasok ka na sa pinaka-fine, makikita mo na ang guiding doon, principle is may wisdom, may logic, tapos yun nga yung love. So, 'pag inano mo shinare mo 'to sa mga average na tao, di din nila maintindihan yan. Parang isipin nila, dun pala papunta, akala ko may something kasi hindi talaga nila naintindihan kung ano yung ibig sabihin talaga ng wisdom na yan, yung logic na yan, or yung love na yan. But eventually, mayroong mga level dito maintindihan mo kung bakit ganon. So yun na nga, ang next niyan is nasa level 5 tayo, yun, life in the creational wisdom, wish level, parang God level. So ang next is yung pitale.
So, I hope maintindihan mo siya. Number 6 siya, yung level na yan. Transition to the pure spirit form. And then the last will be the life with the creation. So, i-describe ko sa iyo yung mga level na yan. So, sa lifetime natin, from the primitive, na meron tayong flesh, kailangan natin mag-experience ng 40 to 60 million years of evolution from primitive to Ishwish, yung sinasabing godlike abilities. So mahabang ano yan, passing and becoming. Pero mo 40 to 60 million years. Kailangan mo ng ganitong mahabang panahon para ma-refine yung creation energy mo at magkaroon siya ng maraming wisdom, knowledge para maging finer and finer siya at maging malakas yung ano niya, yung essences niya, yung mga naipon niyang wisdom and knowledge. So after 40 to 60 million years, may part sa katawan ng tao, saan ko ba nabasa yung contact report? Yung brain quotient, basta about sa brain quotient ng ano yan, ng tao, na parang nagigising yung ano mo, magigising yung spirit mo. For the description lang, gagamitin ko yung word na parang nagising. Pero I'm not sure kung yan yung exact word para sa akin lang. Parang magigising siya at magiging aware siya na hindi niya na kailangan ng physical body kasi parang natapos niya na yung pag-aaral sa physical body niya. So 40 to 60 million years. Ang next existence niya is half material, half spiritual. So mahirap i-imagine ano bang forma nun nung half material pati half spiritual. So wala pang nakakakita. So ang tawag namin diyan is high council. So yung mga nakaabot na ng level na number 5 is usually pag naghihingi sila ng mga advice na nahihirapan silang i-solve yung problem, lumalapit sila sa high council. Kasi natapos na sila dito sa level na number 5. So ito na, half material and half spiritual. So ito naman, pag nandito ka na sa half material, half spiritual, hindi natatapos yung pag-aaral mo, hindi natatapos yung evolution mo. So may mahabang panahon dyan, nagugugulin nila, may ibang learning din dyan. Tapos papasok na sila, another 7, we are following the rules of 7. So papasok sila sa level 1, itong Arahat Atarsata level. So it's another form of existence. Wala ka na talagang dito, wala ka ng katawan dito. Material. Wala ng material, na to siya, spirit na lang or energy na lang siya. So ang definition niya is the valuable level which inspects time. So kita niya ang past, present, and future. Ito yung trabaho ni Arahat Atarsata in my understanding. So itong si Arahat Atarsata sa pure spirit level, siya yung pinakamababa. So after niyan, pag natapos na niya ang pag-aaral niya dito, ang next naman is Lantano level. Level of freedom and disengagement. Bridge of freedom. So wala pa akong information about dito. Ang next naman is Absali level. Level of peace and love. So pag titingnan mo yung yung level nila, yung ladder nila, papunta nga siya sa mga essences na wisdom, love, logic. Parang wala ka nang makikitang about sa mga material, sa mga power, sa mga might, parang wala na. The next step is level 4, Dharman level, level of knowledge, wisdom. And then yung number 5 is Yukchari level, level of thankfulness. And the number 6 level is level of cause and causal level. At yung number 7, Pitali level, blooming level of creation or crown of creation. Ang next dito sa level is babalik ka na sa creation or kung pinaka-similar na
kung gusto mong ihambing sa Bible is parang babalik ka na kay God, parang gano'n, magme-merge ka na sa Kanya. So ito yung parang mga basic, precepts or yung overview na parang magkaroon ka lang ng idea na itong spirit form natin is, yung sinasabi nilang sa religion na heaven is malayo siya dito. Kasi sa heaven is parang merong merong place of worship, may tao doon, may kamay, may mata, tapos kakanta-kanta kayo, ganyan, may ulap, gano'n, may mga gold palace. Kung i-imagine mo, the way na dinescribe yung heaven, parang material pa rin na place. Mga gold, ganyan, gano'n, gano'n. May mga harp, may mga angels na may mga Garden. backpack, garden, gano'n. So, parang kung iisipin mo, inisip lang din ng tao na pinaganda niya. Pero dito sa material na 'to, iba kasi siya, parang parang nag-disengage ka sa material, tapos parang pagbalik mo sa pinaka-source, may nakalimutan pala akong sabihin sa'yo, meron palang capability dito na maging waveform, yung parang 'pag habang umaakyat ka sa ladder na 'to, ah, yung ego mo, yung I mo parang nawawala, parang parang as one kayo, parang yung isip niyo parang iisa. Although parang iba na yung individuality dun, parang wala na, parang 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 ako, ikaw, parang gano'n. Mahirap siyang intindihin sa una, pero ang nagpaintindi niyan sa akin yung quantum mechanics na yung sinabi nila na lahat ng bagay, lahat tayo, ah, parang may pinanggalingan tayo, parang naka-connect tayo lahat, parang isang puzzle tayo dati na magkaka-connect. Tapos parang na-shattered or Na-multiply, parang ano, na-multiply, oo. Parang nag-multiply tayo, pero nandun pa rin yung connection natin sa isa't Oneness. isa, oneness Mhm. natin. Medyo mahabang may topic din 'yan, narinig rin yung ako oneness. ganyan, may nabasa rin ako regarding sa mga So ganyan. so 'yan, at least may idea ka na. So 'pag nag-ano ka na sa quantum mechanics, yung basic idea, 'pag hinimay-himay mo siya siguro maintindihan mo na, "Oh, parang tama nga yun." Kasi ito yung isang part ng science na nagva-validate na everything is one and everything is connected. So, yun ang na shini-share sa amin ng FIGU sa Switzerland about sa mga information. Tapos regarding din sa may nakita din ako sa post mo yung emptiness or void, may idea ka na ba dun? Forgot ko yung about sa sa post. Mhm. Paminsan kasi nilalagay ko lang doon para sa susunod babasahin ko ulit or titingnan ko ulit. Okey. Mm. Paminsan Oh, share ko sa asawa ko lang, pero paminsan nagagalit siya sa akin. okey lang yun. Pero anyway, meron tayong ano niyan, medyo mahaba kasi ang discussion about the void kasi parang kailangan may mga reference tayong kukunin para maano natin yung flow kasi parang minsan hirap din intindihin yung void, na parang out of nothing lumabas yung something. So, although na-discuss din namin dito yan dati sa group namin. So, iyon. So, ito yung overall na ano, sana maano 'to, nasayang yung di ko lang maano yung share, hindi mag-play yung mga video. Pero ito yung overall na yung inaano ko, pinrepare ko sa'yo yung sa vibration, sa frequencies na yun Kaya nga yung is sa frequency kasi, yung sa frequency kuya. hmm, May, kasi mahilig kasi ako makinig ngayon yung sa mga abot sa hmm, mga yung sa mga frequency. So, mm, nag-tune in ako sa mga nakikita ko ng mga frequency paano yung i-tune ko. Tapos, mm, meron kasi pumapasok sa other
other frequency na parang nag-iiba siya yung frequency. Pag pakikinggan ko talaga siya, nawawala siya ulit. Tapos meron naman yung sobrang nipis lang na frequency na pumapasok, ibang frequency, bali dalawa na sila. Yung pinapakinggan ko, meron pang iba naririnig ko na tapos meron din yung time na nagkuhan ako na computer ako. Nag-slow mo yung yung sapan. Nag-slow mo yung slow mo ng helicopter, yung wog 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 wog. Nagano na yung kwan. Pero mabilis pa rin na nakikita ko mabilis pa rin naman yung kwan, yung fan. Parang nag-stop siya. Okay. Pag ipo-focus ko, nawawala siya. Yung mga Okay. pumapasok kasi. Ang pwede kong explain dyan is yung mga yung sabi ni Tita Helen, yung fluidal forces. So ano ba yung mga fluidal forces na yan? Yan yung mga forces na galing sa mind natin. So mayroon part dyan na thought, meron din dyan part sa emotions natin na nag-emanate. So yung mga yan is nade-deposit yan sa mga solid na bagay. So pag lagi kang naka-expose diyan, parang nagde-deposit ka ng mga sabihin natin fluidal energies. One word, it's a fluidal, parang fluid. Kasi yung gas and liquid halos parang same yung properties nila. So kaya tinawag na fluidal kasi medyo parang dense. Although in our understanding, hindi natin sila mahawakan, ganun. Pero nade-deposit siya sa mga hard objects, lalo na mga crystals, mga bato, mga metals, precious stones. So yung sinasabi mong electric fan, may possibility na yung mental thought mo is malakas yung concentration mo or something, may iniisip ka na nagre-radiate sa surroundings mo. Pwedeng maka-interfere yun sa mga electronics. So minsan nag-i-interfere din siya sa computer. So may ginawang experiment yung random generating machine na pag finocus mo enough yung thought mo doon is parang may tendency na maiba yung result. So the more na parang malakas yung concentration mo is you can influence certain things. So may possibility na gano'n. So the more na yung pineal gland natin is hindi siya calcified, the more na yung mga ganyang abilities is pwedeng mag-manifest. So it can manifest uncontrollably or may event or may specific na stimulus na pwedeng magpa-trigger niyan. Or pag talagang nakokontrol mo siya, aware ka, pwede mong i-influence yung isang bagay. Ganun. Paminsan kasi kuya, parang for example, meron sa harap sa akin na tao, ganito. Parang iniisip ko, yung parang hindi siya, mga tao yung lagi nasa harap sa akin, hindi talaga mapakali, yung parang titignan sila sa likod, parang, hindi sila paminsan na ginagawa ko niya yung parang, try ko nga, tignan, di ba, naglalakad na, parang may nagsisend sila something na gano'n. Na parang yung iniisip ko na titingnan ko lang. Ako rin na ako na na parang tawag dito. Paano ko ba i-explain yung parang na ano ba yung parang ano ba yung Parang disbiyak? ESP? Hindi, Parang hindi yung parang ako na yung lumalayo. Kasi every time na may nasa harap ako, paharap sa akin, pag na may napansin ako ganun, parang tapos sila naman hindi sila mapakali sa pag nasa likod ako. Pero kahit sobrang layo po, parang yung hindi sila mapakali, parang meron silang napipil na may nasa likod sa kanila. So ako naman na yung parang din ako na ayoko na parang ayoko sundan dito kabila naman ako dadaan. Parang ayoko kung ba yung ganun may napipil sila sa akin. Yung ano yan, may discuss kami na ganyan, parang kasama yan sa feudal perception. So
So, medyo malalim din na topic pero bibigyan kita ng preview. Yung creation energy form mo, yung spirit na sinasabi namin. Ano kasi yan siya, timeless. Na pag may certain aspects ka na yung dinidiscuss namin like yung meditation, ganun. Pag nagme-meditate yung isang tao na na-achieve niya yung mga procedures na ma-practice niya ng tama yung meditation. Meron isang part sa meditation na pag yun nga nag-disengage yung body mo, parang timeless siya, ma-perceive mo yung past, makikita mo yung past, present, at future. Parang pwede mo silang i-connect as one. So, yung iba na sinasabing nagme-meditate, yung talagang na-incorporate na nila sa buhay nila yung meditate, hindi na sila yung tipong umuupo sa isang lugar na parang pumipikit yung mata. Parang naisa sa buhay na nila kahit na gising sila. Yung parang naging way of life na nila yung meditation kahit gising sila. Parang meron silang, paano ba explain? Parang kunwari, yung 1 minute na yan, ang interpretation ko ayon sa pagbasa ko sa material ng Figo Switzerland, na kahit yung 1 minute na nag-meditate yung isang tao, pag talagang ano na siya, yung bihasa siya sa meditation na yan. Yung 1 minute na yan, parang pwede niyang i-stretch ng 30 minutes. Parang timeless, parang nag-freeze yung time. So doon sa time na parang nag-freeze na yon, may mga information na pwede niyang i-gather na kunwari may pinuntahan niya tong isang lugar, bigla parang may naramdaman siya, parang may something kakaiba dito, parang ayaw kong puntahan to, parang uneasy ako sa lugar na to. So, iiwasan niya yon. So, eventually, magugulat ka na lang, may something nangyari doon na hindi maganda. Or itong tao na to, na pag inano mo, parang may something dito sa tao na to, parang kakaiba. So, it's either iiwasan mo or confront mo. So, hindi tayo aware na sa atin, sa observation natin, mabilis yung nangyayari. Pero sa creation energy form natin, yung spirit natin, parang sa bilis ng sa bilis ng pag-process niya, pag talagang na-master niya na yung art na ganyan, na parang napaparalyze niya yung time, na parang titingnan niya kaagad yung future or ano ba yung future outcome, possible outcome, kung anong meron dito, ano yung information na pwedeng mangyari. Kumbaga, mabilis siya, in a quick seconds. Parang alam niya na yung mangyayari. So, paano pa ba i-explain sa'yo? Meron din kasing isang video na yung sinasabi, pag nagdi-dream daw tayo, na parang sa dream na yun, parang yung happenings na yun, parang kumbaga sa movie, parang weeks tayo namasyal or parang isang araw tayong na-expose doon sa parang place ng dream na yon. And yet, yung tulog natin, parang 4 or 5 hours lang. Pero sa mind natin, parang nangyari yung event na yun, parang 1 day. So, parang somewhat ganun. Na sa waking moment mo, na yung creation energy spirit mo, na pag yung awareness niya is malakas, yung fine feudal perceiving niya is highly heightened, madali kang makasense ng mga bagay-bagay na ganyan. So, yun ang ko dyan, ma-share ko sa'yo. Baka may gustong mag-share na iba na pangdagdag. Anybody else wants to share? Okay, I'll share. Sige po. You know, you have nothing to fear but fear itself, really. And even if you get to a chance to go to the future of mankind to read the contact notes, and it explains a lot of things there. They talk everything about why they're coming, and also about
basically are kind of like our place in the universe, and what the point is about living, for one thing, and learning, and its evolution. And the thing that is very interesting is, just wanted to share, because like I said, when I had that first experience way back in the Philippines, around that area, Biak na Bato, or whatever that was, and saw that along with some of my brothers and sisters, I think what it did was that it triggered like past life events or recollections, because what happened was that I kept having the same dream over again. So I could relate to what you're saying about like running away, because I'm running basically for my life, and all I know is that I see myself somewhere by the sea, wearing something like a toga, almost like Mediterranean, whatever. I don't know, but I'm running, and I'm seeing there's a man that's in front of me. We're both running. I know this man, but then I don't know whether they zap him or whether he gets beamed up. I have no idea. All I know is that next one is me. So I'm running. I'm being changed by this. I'm running, and I keep having that dream all throughout my life. And because it bothered me, the dream. So what it made me was a voracious reader. I really wanted to read all I could about, everything from all kinds of religions to because how do you make that match when I was learning what I was learning in school? Because I was raised like most Filipinos in at least the northern part of the Philippines, Christianity. I mean, Roman Catholic, to be exact, which is what the majority was there. And of course, history was interesting to me, but world history and all that. But I didn't even find my answers there, and so I went on a search even. And anyway, it came to the point when that I felt, for example, the Roman Catholic, what the churches weren't teaching me anything new. So for me, it was really boring, because it's even after reading the Bible and all that stuff. So it even made me go elsewhere, all about the how do you call this, the how do you call other faiths or other religions. And so yeah, there was one book that I thought was fascinating or interesting. The concept, there was this book called You Forever. Tuesday Lobsang Rampa, talking about ancient knowledge and wisdom and all about these things. And anyway, long story short, when I moved to Canada, then there was this video that made me really stand up and pay attention. And the name of the video or documentary, and I think it's still one of the best that I've seen so far in all the documentary movies I've watched. It's called UFOs Are Real, because in there, Captain Wendell Stevens, who was the one that investigated the Meyer case, talked about all these contact notes. He showed the whole thing that he was holding, that of the conversations between Billy and the player. And anyway, so I said, oh my God, I said, that's what I need to get hold of. And so this was back in, I would say, 1979, I think, was when that video came out. And I kept looking all over the bookstores, because for me, that was my candy store. Like, bookstores for me were like what I love the most, right? And I could not find it. So, but then I never stopped searching. And anyway, so eventually then I had to get married. So everything happens for a reason. So when I got married, and that's where I found out, the Crystal Congress, there was this guy, Randolph Winters, that was giving lectures on the Meyer case, and even showed the videos of the beam ships and all that. And at the time I was married, so my husband, who was a psychiatrist then, so we went, and we both love science fiction. So I just told him I really want to attend this guy giving this lecture, and then you don't have to come with me, we'll sit. And then so he got curious enough. So first we were sitting at the back, right? Because he's a doctor, whatever, but he likes science fiction. So
then it became interesting, especially when they showed the video. So we went to move in front, and then from then on, he was offering classes, I think 3 different areas in Santa Monica or whatever, and we were living in LA at that time, so we attended that whole thing. So anyway, then to get that answers all, so I don't want to, you know, get sidetracked or talk, but anyway, let's just say that all, when I read the portion in the contact notes that talks about the war between Lemuria and Atlantis, and then suddenly it was a very cathartic experience for me. Who knows, maybe I was Lemurian or Atlantean, I don't know. But all I know is that's the only time that the recurring, I could call them nightmares, stopped. It's like I finally got my answer and then continue to keep getting answers. So the point here is to really evolve our consciousness to the point where we could be really able to understand, because that's how we evolve, really. So that's all. Yeah. Yes, anyone else? Anyone else likes to share? Sige, meron pa rin ako isi-share na related dun sa experiences ni Francis. So, hindi naman ako malakas, kumbaga ang pakiramdam na ng katulad sa'yo. Pero may mga experiences ako na hindi ko alam kung ano yon. At nung banggitin ni Richie yung topic natin na vibration, ay baka yun, baka nakaka-relate ako doon. Kasi minsan na pagka naglalakad ako sa, usually ang lakaran dito sa Canada is mapuno. Talagang meron silang trail, meron sila talagang para sa doon sa mga lumalakad. Maganda yung kanilang walk. Palibot talaga ng puno na malilibang ka talaga sa paglalakad. So, napapansin ko, pumapagaspas yung mga dahon. Pag malayo pa ako, napapansin ko ba, parang hindi naman mahangin. Pero kung lumingon ako, pagkalampas ko, paglingon ko, wala na yung pagaspas. Wala na yon. Tapos dito, isang karanasan din doon sa aming bahay, parang nagdaos kami ng isang session. Yung session na yon ay doon sa mga espiritista na sinasagawa namin yan. Ang tawag namin ay session, spiritual session. So, nung magkaroon ng session doon sa aming bahay mismo, malaki yung aming balkonahe eh. Parang kayang mag-occupy ng maraming tao. So, nung magsimula yung session, pagaspasan yung mga, marami akong lansones doon sa palibot ng bahay. Nagpagaspas na naman yung mga dahon. And then, isang diya espiritista, ang tawag namin doon, diya espiritista, yung nag-iipon-ipon ng mga espiritista pag May 1st, ang tawag namin yun Labor Day yon, pero sa amin ay Spiritist Day. So, nagdaos kami sa dyan sa Nagkarlang. So, alam mo siguro na yung lugar ng Nagkarlang, marami siyang mga brooks, no? Mga puno din. At doon sinagawa. Sabi nung isang medium hoy, parang may dumating sa kanya, kinuwento lang sa akin, na nagbubunyit, parang nung pumasok ka doon sa resort na yon, parang nag-anuhan daw sila, parang nagbunyi, sumayang, ganon. Hindi naman galing sa akin, kung hindi, kwento lang ng isang medium. So, ngayon ko na iisip, may connection tayo pala sa nature na hindi natin namamalayan. Parang kung ano yung meron tayo, kung ano yung meron na malalim, yung malalim na tayo, nakaka-connect tayo sa ating kapaligiran. Gaya din nung sinabi mo na
parang pagdating mo ay yung parang anong tawag, yung kwento mo na nababother sila, yung ganun ba? Parang Yes po, yes po. Parang oo, parang hindi sila mapakali. For example, naglalakad ako tapos nasa harap sila ganun. Parang hindi sila mapakali, parang paminsan oo, yung for example, malayo sila tapos parating na ako ganun. Parang hindi sila mapakali na tingin ng tingin. Ako rin naman, ayoko yung ganun na parang nag-iisip ba ng bang. So ako naman lumalayo ako or nag-ibang way ako. Kung parang parang oo. So sa pagkaintindi ko, parang meron kang daladala na siguro dapat nilang malaman yun, kung ano man yung knowledge na meron ka, ay nakaka-attract ka sa iyong kapaligiran, parang ganun. So, siguro maganda rin na maging, kasi marami ka nang nalalaman na question sa sarili mo. So, nakukuha din niya ng mga nasa paligid mo. Kaya ang maganda siguro ay talagang i-search mo pa yung sarili mo, what's going on sa sarili mo at magkaroon ng angkop na kasagutan kung gusto mong maliwanagan talaga. Ikaw yung maghahanap at one way ng paghahanap ay yung ganitong mga pag-aaral ang tungkol diyan, tungkol sa vibration, tungkol sa mga connection ba natin sa ating kapaligiran, ano ba yung nangyayari, yung fluidal force na binanggit ko nga, ay napaka bagay sa iyo kung magkakaroon ka ng libro na yon. So, yan, maraming mga sasabihin nating himala sa mga pero hindi. Kasi iyon ay nature, part ng nature na dapat nating maunawaan. Hindi tayo dapat humanga or kung anong paman. Ang kailangan natin ay yung tamang sagot kung bakit nangyayari yung mga ganitong bagay-bagay. Yun. Nagtaas ba ng si Cynthia? O kanina pa yon? Oh, no, right now. Okay, I'll put it Okay, down. okay. Yes, yes, yeah. I just want to add to him that don't be afraid of yourself. I think you just have very powerful swinging waves. Because I think because as you advance Meron pa? in your knowledge about consciousness, I think you'll be able to see how powerful we are because we are all a part piece of creation, a creational energy. And so there are levels of evolution, and that, like what you said, like this God No. consciousness or the Ish-Wish section is something we can also all aspire to. It's just a matter of time, and our diligence as far as wanting to evolve and wanting to learn and grow. And you will know just how powerful your thoughts are when you're able to actively change your reality, and you will find, and I'm just just speaking from experience, that basically that the thoughts, that's why this knowledge that they have about quantum physics and all that is powerful, because an indication that you're able to really manipulate or affect your reality, and you don't feel like a victim. You feel powerful because you're really holding the wheel of your fate and your life is synchronicity. You'll see there's gonna be that you'll be able to flow more into the swing of things because you're understanding the forces that are both inside and outside of you, and so you could really actually play an active role in your evolution. And the key to that is your consciousness, just like all of us is our consciousness. That's why this is the might of the thoughts. Meditation is the key, because sometimes we're bombarded too much with with stimuli,
and some of them are garbage, that like stuff on the TV that really you don't need in your life to live in harmony, in love, in peace, in wisdom, in freedom, in joy, and in health. Those are like the stuff that they talk about. And so that's why it's also very important. What I find most helpful, and I guess Richie can explain with you, especially in light of the world today, what you can do is take part in the Salome Peace Meditation for the outside world, and help humanity, because the Plegarin and the Federation, it's just like in Star Wars, or the Federation, a real one, where they're actually praying for our humanity on Earth, because there's so many different species with Earth history here, for one thing, if you learn in the contact notes, and also why it's so diverse and why we have to protect that diversity. And then another tool that was given to us, the Nocodemian prayers, the different version. So the one that I read at the beginning was the 7th version, that dealt more with consciousness, because they're actually able to, those are terms that did not exist during the time of Emmanuel or Jesus, the man they call Jesus. But the prayer that also is powerful for me is the 3rd version of the Nocodemian prayer, because Billy we see him as like the teacher prophet, basically, of the line of Nocodemian. And then one of that is Emmanuel and Muhammad before Billy, right? So Emmanuel, the Mindgeist, or Emmanuel's prayer, the one that was that the Our Father who art in heaven, Lord's prayer, was based on. And it gives you the main basis of it. And oh my goodness, it is more powerful than anything for me, because that's what I used because I was away from the teachings for like about maybe about 14 years or so. And before that, I wanted to come back, and I said, and I prayed, using the Emmanuel prayer. I said, please come, because I was going to go to the Philippines, either on Christmas Eve or New Year's Eve, and I just really said, I will show yourself to me. And that's why I prayed for, so that I'll know that I'm just not going crazy, or that this is yeah. And then after that, so I did that, and then it happened, not on Christmas Eve, because I was busy wrapping presents, but I didn't go to church or anything. But New Year's Eve, when we were watching the fireworks, because our house was on a high hill in White Plains, Quezon City, and so you could see the whole Marikina Valley and all that stuff. And then we saw like 5 pillars of light. That's why the song in Close Encounters was playing in my head. Do, 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 do. And then anyway, so at first I thought it was like a brand new fireworks, right? But the weird thing is that we couldn't capture it with our, so I had my nephews that had their iPhones, and they couldn't capture it and stuff. Long story short, we had 3 visitations that night. Then the second visitation were orbs that came right out in front. And then the last one was an orb that had like a baby orb. So it was really cool, because that last one, excuse me, my sister was able to videotape it on a Sony, like the hand cam. And then she was able to post it on YouTube. So I have a copy of that. It was in 2011 New Year's Eve in White Plains, Quezon City. So anyway, I just wanted to share it with you all. And when the first time I went to Switzerland, actually meet Billy in person, I was still living in Los Angeles and still married with my husband, who was the psychiatrist at the time, Dr. George Morga. And
Anyway, so I had a chance to talk to Billy one-on-one and then talk about all my experiences with him and stuff like that, and he was able to explain things to me. So that was really special. So just wanted to share with you guys. So yeah, that's all. So we're still learning and stuff. That's it. Thank you, Tita Cynthia. Yeah. So any more would like to share? So, ang sasabi ko lang sa pagiging aware sa ating sarili ay meron tayong natututunan, merong dapat i-change, yung bang mga karanasan na yun nagpapahiwatig ba na meron tayong dapat baguhin o something na pag-aralan, or kasi hindi naman natin alam kung ito ay mga positive or negative, gaya nung binanggit ko na yung pagaspas ng mga dahon, anong ibig sabihin nun? Baka ayaw na. Pagdahan ko, oh, yan na naman yun si ano, parang ganon. Hindi ko pwedeng isipin na positive yun or ano, basta ifo-focus natin yung sa ating sarili. Yung ano bang meron nito at nakaka-connect tayo sa ating kapaligiran. Bakit ba hindi mapakali yung ating mga nasa palibot? Baka naman may dala-dala tayong mga isipin and then nahahawa natin sila. And then maaring ganon, ayoko namang mag-assume ng negative or positive, no? Kasi sabi ko nga wala namang milagro. Kailangan ay mapag-aralan natin yan kung anong meron tayo, kung ano yung meron sa ating pagkatao. Magtapatan tayo na ito ba ay nakakapagdulot ba ng saya sa kapaligiran? Ito ba ay nakakapaggulo? No, hindi gulo. Kung hindi, ito ba ay nakakabigay ng mga isipin gaya ng sabi mo hindi mapakali. Pag ako'y nakasakay sa bus, ganun din. Ang katabi ko, hindi rin mapakali. Yung pala, sabi nila hanggang sa gusto na nila ako kausapin. Ang sabi nila, matutuklasan ko na lang na ang sabi nila, meron po kayong sinabi? Yung gano'n. Meron po kayong sinabi? Wala naman, hindi naman ako nagsasalita. And then, hanggang sa bago din siya bumaba, nagkakwentuhan na kami, maganda yung aming usapan, ganito. Meron siyang baon na, may binili siyang baon sa bus, binigyan ako, parang ganun, parang nagkaroon ng harmony ang isa't isa. So, ang meaning ng mga vibration na ito ay alamin natin kung ano ito mga vibration, ganon din sa ating mga panaginip. Bakit merong humahabol sa'yo? Ako'y ganon din hanggang ngayon. Dumating nga yung point na hindi na ako nananaginip And then, bumalik ulit, parang lately lang, may humahabol sa akin na halos inabot-abot ko pa yung pagsigaw ko, yung nagising ako pero inabot-abot ko yung pagsigaw ko. Sabi nung buti na lang at itong katabi ko ay nagising din, di inalog ako. Anong nangyari ganito? Di kinuwento ko na may humahabol sa akin. Yun. So may meaning din yun sa totoong buhay natin. Sa totoong buhay natin, i-analyze natin, maging tapat tayo sa ating sarili. Ano ba yun? Bakit ako nakakapanaginip ng ganon? At may mga theory na may mga meaning ang mga panaginip natin. Ayan. Yes po, naniniwala po talaga ako. Kasi lahat ng mga dream na na-experience ko, ang hinihintay ko talaga yung ano yung mangyayari talaga. So, alam ko pag magdi-dream ako ganun, may mangyayari talaga. Nangyayari talaga. Example, yung sa
dati na-assign din ako sa Mauban. So, after nun, nag-ayos ako ng pan ko ng kwarto ko. Then, inayos ko talaga. Bumili ako ng higaan. After nun, natulog ako. May nag-dream ako. Dala-dala ko yung duffel bag ko yung duffel bag ng PNP. Yung mga gamit. Dala-dala ko. Tapos, sumasakay ako sa bangka. Ngayon, sumasakay ko sa bangka. Doon, sabi ko parang may something na meaning. After nun, kinabukasan, may order ako papuntang Tawi-Tawi. So, yun, may mga kanina ko. Tapos meron din lang about ito lang mga past months lang siguro. Or nag-dream ako about, nagkakon ako, dumadaan ako sa, parang hindi pa siya fixed na bridge. So, nakaalampas na ako sa na hindi pa siya fixed talaga, hindi totally, parang hindi pa, parang hinayaan lang hinayaan na lang ng ng contractor yung bridge na hindi ipipix. So tapos nag-check ako sa internet kung ano ba yung meaning na yun. Ang kwan pala nun is about sa spiritual na about sa spiritual awakening na parang yung papunta ka na doon ba? Parang papunta, tapos hinahanap ko pa rin yung yung context na yun, na hindi ko na ma-search yung ulit yung about sa yung bridge na yung bridge na nagko-cross ako sa bridge na ibig sabihin pala yung about sa spiritual mo. Ayun, kung mapapag-aralan mo pa kung i-advance mo pa ng konti yung paghahanap mo, kailangan niyang lalo sa iyong career, na kailangan talaga ay maging sharp ka sa iyong pakiramdam, sharp ka sa mangyayari, ano ba ang mga banta, ano ba yung mga warning sa iyo. So, talagang mahalaga at kahit kanino namang tao ay kailangan natin na mapag-aralan itong sarili nating ito kung paano tayo makakasagap ng mga positibong enerhiya na kakailanganin natin sa araw-araw nating pamumuhay. Be it negative or positive, itinuturo naman dito na yung negative naman na vibrasyon ay hindi natin ititreat na siya ay mali o masama kung hindi ito ay mga magbibigay sa atin ng aral. Walang kasalanan. There is no such thing as kasalanan. They are knowledge to be learned. Parang doon tayo natututo doon sa mga negative na nagawa natin. So, patas lang, positive and negative, and then dadating doon sa punto na neutral na. Yung positive na yon, magiging neutral din siya. Hindi yung over positive, sobrang bait, sobrang mapagbigay, sobrang ganito. Dahil lahat ng sobra ay kailangan natin i-balanse. Yon. Ay, Dimwell, nandiyan ka pala. Baka gusto mo mag-share. Listener lang po muna for tonight. Medyo ano po sa pakikinig po sa mga experiences po ng mga nagsasalita. Yun lang. Okay, so salamat sa pag-join mo. Sige, back to you, Richie. Richie, pwedeng Sige mag-react? po. Sige po, kuya. Go ahead po. Francis, please take note. Meron akong inilagay na link dyan sa ating chat ngayon. Please take note of that. Mahalaga yan kasi magandang umpisa yan. The way I size you Ay, up. kuya, parang mahina boses niyo, kuya. Ganun ba? Parang malayo. How is it now? Sa akin kasi parang malayo. Sa iba ba okay lang? Naririnig niyo? Oo, mahina din. Mahina. What happened? Anyway, let's give it a try. How is it?
check, check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Check, check. Parehas pa rin kuya. Mahina pa rin po. Tindihan. Sige, we'll defer the remarks a little later. Pero importante lang, Francis, Walang volume, mahina. given na lahat bigay ng todo. Ano ba yung gamit niyo kuya? Yung ano, may headset po kayo? Wala. Disable ko yung yung baka naka-epekto yung choice ko ng Bluetooth. How is it now? Parehas din kuya. Something is wrong with my connection. Sige, yung iba na lang muna at baka sayang lang ang oras ninyo pakikinig. Wala kayong marinig. Iba na lang muna. Ray, ikaw. Malakas ang mic mo. Richie, tapos na ba ang presentasyon mo? So far, tapos na. Yun na lang mga questions na may gustong itanong, sasagutin ko, gano'n. So, yun nga, dagdagan ko na lang kay Francis yung parang umiiwas yung mga tao sa'yo. So, yun nga, it's about your aura, yung parang mo, yung impression mo. So, syempre magkakaiba kayo ng mga vibrations or yung emanations ng energy ninyo. Sometimes, yun nga, parang sa point of view ng ibang tao, parang hindi sila komportable. May mga ganyan tayong mga kung imi-mirror natin yung sarili natin sa ibang tao. Minsan meron tayong mga tao na hindi ko to feel, parang hindi kami jive, yung mga ganun. So may mga tao din na ganun na parang din sa atin. So parang kahit gaano tayo bait na tao or accommodating, parang hindi talaga compatible yung natin. Siguro dahil sa mga prinsipyo, sa mga morality natin, kasi ang mga values na yan, meron din yung mga may mga frequency din yan, yung mga prinsipyo natin, mga paniniwala, mga ideas natin. So may mga din yan may mga vibration. So sabihin natin yung isang tao na fundamentalist yung idea niya, parang sarado yung isip niya, ta's ikaw naman is open-minded ka. So, kahit anong try mong approach sa kanya na na maayos, talagang maiilang siya sa'yo kasi parang nandun na yung bias sa utak niya na parang iba siya, yung parang hindi kayo magkakasundo, parang langis at tubig, ika nga, parang gano'n. So, may mga gano'n talagang incident na puwedeng mangyari na hindi kayo puwedeng parang may ilangan, parang gano'n. Yun lang din ang masabi ko. Ako kasi kuya, medyo kuwan kasi ako, introvert kasi talaga ako. Hindi ako mahilig mag-socialize talaga, yung makisama sa mga iba. Yung gusto ko lang kasi isa ako. Pero paminsan yung nag-invite sila, paminsan ayoko sumama. Kasi may napipil kasi ako na may mangyayari. Kaya minsan kasi, yun nga, kahit wala ako ganun, ako pa rin ang kanila. Ako diyan, agree ako diyan kasi siguro yung mo, yung pineal gland mo is medyo maayos siya. So, parang sensitive yung pineal gland mo na nakakaramdam ka ng mga bagay-bagay, gano'n. Lalo na 'pag yung sinabi mo na nasa Palawan kayo, na close kayo sa nature, katulad nung sabi ni Tita Helen, na yung flow ng yung exchange ng sabihin natin yung energy is parang may sinasabi nga sila na 'pag nag-walk ka sa nature, yung parang as one ka sa nature, parang meron kang exchange of something essences. Hindi naman essences, yung parang sabi nga nila, maglakad ka ng barefoot sa ground kasi parang may nadi-discharge kang ions or something na gano'n na you're in tune with nature. Yun rin ang Grounding. nakuan ko, yung tawag dito. Kung bakit yung mga
malalakas yung mga malalakas yung resistensya ng mga bata, yung laging Yeah. nakapaa. Tapos yung Yeah, mga totoo laging yan. nasa bahay, yung tawag dito, yung parang wala silang Masakitin. malapitin sila sa sa Totoo sakit. yan. Yung anak ko kasi Totoo, lagi totoo lang yan. sa bahay, hindi kasi lumalabas. Yung lagi lang siya may sakit. Ah, Ayun. So ang gusto ko kasi paminsan yung pag pupunta kami sa golf course, kasi may golf course mm, naman doon malapit. mm, So mm. pinapapa ko siya na para magkaroon ng grounding. So para Totoo yan. Tama yan. Tama yan. Mukhang nagtaas si Kuya Jun. Baka malakas ng signal niya. Sige, Kuya Jun. Oh, let's give Go it a ahead. try. Yan, How is it? okay. Yan, Ay, okay. palit ako ng gadget. For Francis, ulitin ko, paki-repair mo yung ating chat dito sa Zoom. Meron akong isinyer na link sa futureofmankind.co.uk. Search result yan sa keyword na sensitive. The way I look at it, ang mga concerns mo is about sensitivity. Dahil ikaw lang naman ang nakakaranas niyan for yourself at ikaw rin naman ang maaaring tumuklas kung what are the possibilities why it is happening. For reference purposes, nandiyan yung future of mankind. Kung you've gone through the results of the search at you are looking for more, sa lowest portion niyang mga page na yan ng Future of Mankind, may parang navigational index. You can use those as a guide kung ano yung points of interest na gusto mong bigyan ng priority sa iyong pagse-search. Kasi aminin namin sa iyo, napakahabang kwentuhan ng kailangan dito sa material ni Billy. Hindi ngayon at may narinig ka na kay Richie, may narinig ka na kay Cynthia, may narinig ka na kay Helen, kompleto na yon. At hindi rin naman pwedeng sabihin na dahil nag-react kami, alam namin ang punot dulo ng kinalalagyan mo. For reference purposes, sa kwento dito sa materials, meron daw mga military personnel ang Amerika na mga native Indians. If you will recall, yung mga movies ng native Indian movies, ang buhok nila mahaba. And Yes po, it yes po. turns out na yung buhok pala is one way of having a better sending and receiving. Na-prove nila yan Parang antena, parang gano'n. Yeah, totoo yan. Na-prove nila yan na nung putulin yung buhok ng ilang Indian soldiers, yung capabilities nila nung una, hindi na nila nakukuha. Kwento yan, ewan ko kung totoo. So, in your case, baka medyo mahaba ang buhok mo, pero I doubt kasi military personnel ka. Pero hindi lang naman sa buhok maraming possibilities kung paano ka nagkakaroon ng higher sensitivity. One word of warning lang, ang sensitivity is kumbaga sa timbangan o sa what we call this, sa siso merong fulcrum sa gitna, di ba? Kung ikaw lamang sa kaliwa, sabihin natin hindi negative, kundi basta lamang sa kaliwa, certain effects can be apparent. Pag lamang ka naman sa kanan, certain effects may be apparent. Ang makaka-distinguish niyan kung how it is, ikaw. Ngayon, given the information available sa materials, kagaya niyan search results na binigay ko sa iyo, it will lead you to more ideas to search for more. Itong pag-aaral dito, the way I personally took it, para akong addict sa sigarilyo o addict sa soft drinks.
na as you drink or as you smoke, you tend to ask for more as often as possible. Kaya ako minsan nga, napagbalingan nga ako ng asawa ko na puro bili na lang, puro bili na lang, puro bili na lang. Ano magagawa ko kung ang interest ko has gone to that point na sabihin mo ng addict na ako sa bili material. So, to cut the story short, walang ibang makapagsasabi niyan kundi ikaw sa iyong sarili. Kagaya ng Yes ginawa po. ko lately, yung Friends of Pigo and Friends of Billy and Friends of whatever, Friends of Billy and Pigo, merong active membership yan, marami. Nag-design ako on my own na sabi ko 1 month hiatus kasi para akong para akong addict talaga, literally addict. Pagbukas na ng mata ko, gusto ko puntahan na yung site para malaman ano ba nangyayari sa kanila, ano ba ang para sa akin, mga ganon-ganon. So it's up to you kung where you want to go. Palagay ko naman computer literate ka. You mentioned about searches, you mentioned about parang nag-google ka or something to that effect. Hindi ka mahihirapan dito sa Future of Mankind. Dito sa Future of Mankind, wala kang bibiling libro. Hindi kagaya nung pagka nag-depend ka sa libro, ang suggestion sa materials use your own. Do not use others. Kasi merong nata-transfer na kung ano man dyan, na kung ang ginagamit mo sarili mo, maiipon mo yan dyan, at kung gagamit ka naman ng iba, yung naipon ng iba, masasagap mo naman depending on your sensitivity. So, in the absence of any book, in the meantime, by the way, may advertisement. This group is selling books. Okay? Just ask and you will be guided where to and how to, how much, what are available. Pera na lang ang problema riyan. Pero in the meantime na you have not, the Future of Mankind is a very good source of information. Depende sa interest mo. I once asked, nung unang-una akong dumating, wala ba kayong parang curriculum? Kasi sanay ako sa academics Sanay akong magbasa ng mga academic books pag ako mandadaya, hindi naman ako nagbabasa ng buong libro Pinapasadahan ko lang muna yung index. Kung alin yung points of interest na palagay ko, kailangan kong bigyan ng priority, doon muna ako. Irrespective kung may mauuna o wala. So, ang point ko is, it will all depend upon you. Let your nose bring you where it leads you. Yan ang una ko narinig sa kanila Parang aso. Kung ano yung gusto mong amoy at naaamoy mo, doon ka pumunta. Don't bother with how I did it. Don't bother with the others did it the way they are saying it. Don't bother with that. Eliminate mo na agad yun sa iyong isip. Don't be swayed by anybody. Huwag kang maniwala kahit kanino, kahit kaninong tarpulano. The better guide is, it's better to know than to believe. Paano mo gagawin yun? Be on your own. Exercise your prudence. Exercise your logic. Exercise your wisdom. Pag hindi mo yun ginamit, susunod-sunuran ka lang, kagaya ng mga nagsasalita pagkatapos magsabi ng pare ng certain things, sasabihin nung lead, Amen. Yun namang mga tao narinig yung lead. Amen din ang sasabihin. So ano nangyari sa lahat? Naintindihan o hindi? Amen ang amen. Ewan ko kung ganun ka. I don't want to assume. Yan pala, yung number 1 na number 2, inalis ko sa vocabulary ko, yung assumption. Inalis ko na rin yan sa vocabulary ko. Anyway, mahaba na yung point ko. Basta ako, simple lang ako. Sinunod ko yung dikta sa akin, yung suggestion pala, yung hindi dikta yung
suggestion, yung advice ba? Pwede sabing advice. Go to where your nose leads you. Ibig sabihin, kung ano yung pakikinabangan mo, doon mo yung priority. Kagaya niyan, ang tanong mo, bakit pag dumikit ako rin sa, bago pa ako makadikit sa mga tao, meron na silang unwanted moves, unwanted na abnormal response, reaction. For all you know, you're sending out positive wave. Pero, pwede ring negative waves yung nanggagaling sa'yo. Be cautious with that. That you should be able to tell yourself, am I sending positive wave? Am I sending neutral wave? Or am I sending something bad? Ikaw lang makakasagot niyan. Walang makakasagot niyan sa... kahit sino dito, nilalahat ko kami rito. Walang makakasagot niyan sa'yo. What we can relate is our own experience based on our own observations, based on our own deductions, based on our own understanding, and based on whatever we have started to accept. Failure to accept something will not lead you to anything. So you need to accept certain things that you are ready to accept. Otherwise, stop wherever you are. Stop. Be neutral. Be simply observing. Yun lang muna, Francis. Mahaba ako magsalita talaga. Pasensya ka na.